Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another reaction video. And this time, I'm gonna talk about Flip Top Tipsy D versus Zaito. At ito nga pala ay requested ni Master Oogway. Sabi niya, Tipsy versus Zaito, kung gusto mo LT, this is 4 days ago. At pinabalikan natin yung mga luma na request. Kasi madami yan guys Simula natapos ko na yung nasa 6 days ago, yung nasa 5 days ago, nasa 4 days ago na tayo. Ganun pa man guys, maraming salamat sa mga nandito pa nakaantabay, nakaabang sa ating video reaction. Maraming salamat sa mga request ninyo. Ang dami nag-uumapo. Pero yung iba naman doon, almost pare-parehos na, kaya pinipili natin yung majority. Ganun pa man guys, kung bago lang kayo rito, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share, tapos mag-comment na rin kayo ng saloobin ninyo kung napanood niyo na tong video na to, hindi sa akin kundi sa video na to. Ganun pa man guys, mag-ingat kayo palagi dyan guys sa lugar ninyo. Sabi daw nila napakainit daw, ganun pa man. Hindi na ako masyado magpo-promote. Ang ipo-promote ko lang yung nasa description ko. Punta lang kayo doon, nandun yung channel ko, personal na channel ko, para marinig niyo yung mga bago kong kanta. Ginagawa ko na lang yung pang hobby. Pero, kung gusto niyo ako marinig, gumawa ng musika, nandun lang yun. At pagpasensya niyo na kung hindi naman ako ganong kagalingan. Matagal na akong retired sa musika sa music industry. Ganun pa man guys, maraming salamat sa inyong lahat guys. Huwag niyo kalimutan na hindi ko inaatake yung mga paborito ninyong artist. Binibigyan lang natin yung facts, meaning at message. At sinasabi ko lang kung ano yung tumatakbo sa isip ko. Naririnig nyo na kung ano yung sinasabi ko. At habaan niyo yung pasensya niyo. Kung bata pa kayo, magdala kayo ng magulang ninyo para nagagabayan kayo. Ganun pa man guys, bago ako magsabigay ko ng pedigree ko, I'm a music producer in California, I'm an audio engineer, and at the same time, I'm a master hypnotherapist, I'm an unhealth master practitioner, and I'm applied psychologist. Gawin natin guys, para makarami tayo. Tipsy D versus Zaito. Tapusin niyo yung video. Let's get to it. Hey! Tapos tayo guys. Aha. Nandito na naman nagbabalik si Plan para magbigay ng mga daan sa mga naliligaw ng landas sa kuway. Parang isang mikroponong sumasabay at marami na palang nakagabay sa akin. Lahat kayo parang putol ng ngipin. Hindi kayo makakagat sa bilis ng dila ko, lahat nakangarat sa akin. Marami pala akong haters boy, lahat kayo para bang pinaapoy-poy. Pwesa lang ito, kaya naman lahat sa akin ay nagugulo-gulo ang isipan, pati ang kamalayan. Pag ako ang pumutak, lahat kayo magsasabayan sa paglugdad papunta sa pinakamataas. Ako ang Torre ni Babel, lahat kayo wala nang bakas. Advance ko na guys para mabilis tayo ha, okay lang ba? Dano ko sinasabi. Okay. 6. Flip Top Zoning 2019. Okay. Huling laban ng gabi. Isang malaking shoutouts sa inyo lahat. Kaya magingay tayo lahat para sa sarili natin. Okay. Isang malaking shoutouts sa lahat ng supportan tunay. Online din, pagi sa mga pirata. Isang malaking shoutout sa lahat ng MCs na kasama natin dito ngayon sa entablado. Lahat ng MCs na buo-buo ng liga. Flip Top staff palagi. Silipin nyo lahat ng legit accounts natin, Facebook, YouTube, alam nyo na yun. Yep. At abangan nga pala lahat ng bagong updates ng website, medyo under construction siya ulit. Tingnan natin. Sa kanan ko, galing pang Malagang Bataan, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Tipsy D. Takasan ko lang tayo guys ha. PCD, shoutout sa Bakadas, sa Workaholic, sa Incurables, Balanga, sa Updrive. Siyempre, salamat palagi sa Branded, sa Hypebeat, saka sa Aris Clothing. Shoutout, Branded. At sa kaliwa naman, Cavite represent para sa inyo. Kilala nyo na, mag-iay tayo lahat para kay Zaito. Shoutout sa lahat ng sumusuporta sa Flip Top, sa lahat ng mga kasama ko sa Provinciano, Vendors Vape Shop ng Dumaguete, siyempre Hits or Chase, Boss Randy Malones, sa lahat ng mga tropang tunay na sumusuporta. Nanalo ng koido si Tipsy D. Pinili niya muna si Zaito. 7 rounds. Dalawa lang. Unang banat. Pahinga natin. Unang banat, Zaito. Tipsy D, mula sa pamilya ng kilabot na mga gagamot na nag-aalis ng mga sugat na kinamot at mga... Kasama yung pangyarihan na may wagang taing nakabalot. Yung palang talo ka na eh. Wala na sinasabi ni Zaito. Wala na sinasabi ni Zaito. Ito si Tipsy D, magagamot tayo, nakamala. Pantanggal ng cancer to si Zaito. Kamusta ang kaibigan ko mukhang palagi nakatungga? Sa lapad ng muka,
Parang pinalo-palo ng batya. Kamusta daga? Anong lasa ng nakain? Ba't napalabas ka ng lungga? Alam mo, hindi ako naghanda, pero alam kong alam mo, ng pagkakataon to'y matagal nang nakatakda. Kung titignan ka ng malapitan, parang kakaibang uri ka nila lang. Malapad ng mukha mo at bagang, hindi malayong mangyari, malapit na kamag-anak ka ni Badang. Parang kang taon tumbong na may bulutong ketong sa utong. Kapag sinuntong, yung tunog ng utot mo, alulong. Okay? Pero hindi, tunog ng utot mo, alulong. Parang kang gagong tanga, pero huwag kang mag-alala. Yung tunog ng utot mo, alulong. Pero hindi, Tipsy D. May regalo pala ako sa'yo, pero mamaya na. Hindi ako nag-choke. Talaga may dala akong choke. Oh. Nadala akong choke. Tipsy D, mula sa pamilya ng kilabot na manggagamot. Ito na ang dala ko, huwag kang mag-alala. Tipsy D, kahit na ganyan ka, alam ko mabuti kang tao. Pinanitira sa puso mo mabuting kalooban. Tanggapin mo ang munting regalo ko. Isipin ang pangkalawakan. Bitbit mo sa amanda ko anumang klase ng digmaan. Ang sipilyong to magliliwanag pag may kalabang parating. Umilaw lang ako si Tipsy D, at tagapagtanggol ng mga praning. Praning? Gago. Pag-usapan natin si Tipsy D at ang pamilya niyang tanga. Simula si Tipsy D, sa hinaba-haba ng panahon, salamat ko at ako'y babalik na rin ina. Ang aking bumunting kahilingan, ako'y salubungin niyo ni Ama. Buong kamag-anak mo naghanda, 3 jeep inakila. Ito nang parating na oh, sinalubong lang talaga. Grabe. Okay? Dapat kasi nilagay mo, tay, ako'y sunduin nyo. Sunduin, hindi salubungin, tanga. Tipsy dito, oh. Hindi porket bataas ang standing mo sa laban. Hindi porket magaling ka. Hindi, mali eh. Huwag mo sabihin magaling ka porket maganda standing mo sa laban. Hindi pwedeng sabihin ang sigaw at palakpakan. Ako, ang tunay na panalong bitbit ko saan mang sulok ng lansangan. Hindi ko sila tinuring na tagahanga. Minahal ko silang lahat bilang mga tunay na kaibigan. Time na, time. Tayo natin ito ni Tuwing, si Tuwing may kasalanan niya kaya nagkakalat na yung mga autos. Tama ba tayo? Tingnan natin. Nakatanggap ng telegrama ang inyong lingkod na Andrade. Mula sa malayong kalugaran, sila'y tulungan daw ang sabi. Dahil kailangan kong pumatay ng halimaw na panibukang bibig daw ay tae. Bitbit ang aking espada. Natanaw ko ang halimaw nagbabalak pang magtago. Kinailangan kong umatake ng mabilis bago siya tuluyan na maglaho. Huminga ako ng malalim at putang ina ang baho. Dapat pala sniper yung dinala ko para pwedeng tumira sa malayo. Okay, ulit. Bitbit ang aking sniper! Inakyat ko ang pinakamatayog na puno upang sipatin ang halimaw. Kailangan ko lamang sundan kung saan mapapunta ang mga langaw. Gagot si Tipsy D. Katalikod ang hinayupak, ngunit ng gatilyo'y akma ko ng kakalabiting. Biglang humarap si Saito sa teleskopyo at sumabog ang salamin. Ina, ang hirap mong patayin! Ano naman kasing mukha yan? Wala yatang pang-uri ang pwede kong ilatag. Sobra mong itim yung mukha mo, hindi ko mapaliwanag. Hindi sapat ang salitang pangit upang laitin kita. Kasi yung level ng mukha mo, mukhang na-reach na yung putang ina. Yung nakalakalaban mo dati, ngayon alam ko na yung feeling.
Isipin mo yung ganyang itsurang wala namang kahulugan at sining, pipilitan pa namin masulatan ng mga doble ang meaning. Ang hirap ng Zay. Lalo na sa tulad nung hindi naman madalas malakas manglait. Eh madali pa yatang ikwento sa bulag kung gaano kaganda yung mundo kaysa kung gaano kakapangit. Hindi lang basta pangit, sobrang lame mo din. May itsura pa yata sa'yo yung anino ni Draymond Green. Nung sinabi ni Sinyong babalik ako aspakan na kamukha mo, bigla akong winasak yung time machine. At alam ko rin na dati kang albino. Ayon sa iyong chismosang madrasta. Maputi daw yung balat at dilaw yung buhok nung ika'y mabata pa. You look like the kid from the Can of Alaska. Kaso nangitim kakabenta ng antena. Shout out sa mga kumakayod sa probinsya. Lalo na sa mga kababayan ko. Lagi niyo sana tatandaan na hindi ko man madala dyan ang labanan. At least lagi ko naman dala-dala ang bataan. Oo, pareho tayong probinsyano. Eh ang kaso, hindi ka naman bataenyo. Kaya sa akin, ikaw ay salubsob. Wala akong sinasanto, Pedro, lalo na't hindi ka naman kalungsod. Ba't ako matatakot sa'yo? Huwag mong balakin, subukin ang lalim ko. Lunod ka sa akin, matindi man ang kapit mo. Hulog ka sa akin, dalawin mo ko sa panaginip ko. Tulog ka sa akin! Sobrang itim, di na makita yung mga pasamo. Di ako maglalaylo kahit na magsumamo. Kahit nangalay di mga bawat latay na para ba akong psycho. Black eye after black eye hanggang mawalan ng sight ko. At ngayong bulag ka na. Bars. Mawalan ng Zaito. Tapos Zaito yung pangalan. Ang ganda na ang ganda ng skema. Naranasan mo pa rin makita yung sarili mo sa salamin, kaya doble yung pasakit. Dahil sa kabila ng dilim, maalala mo pa rin kung gaano ka kapangit. 2 days preparation, bitch! Pangit daw, wow, hiyang-hiya naman ako. Ito, kung ako pumutay, mas gwapo ako sa'yo. Sinundan niya ako yung langaw. Putang ina, alam mo, sinundan ko yung tae. Kasi hinahanap ng langaw. Putang ina, sinundan ko sila matindi, sinetro ko na maiigi sa salamin. Pagharap sa salamin, putang kinain mo rin. Ang tibay ng mukha mo, anong Pedro kalungsod? Itong titi ko, ba't di mo subukang isudsod? Tangin mo yung asawa mo nga sa akin lumalapit. Pag-usapan natin, Putati, sige, bagong kasal na pala. Ano pakiramdam ng bibigyan mo yung regalo ng asawa mo pero yung pera galing sa kanya? Okay. Baka pati kasal nyo, sagot pa rin niya. Aba, tipsity, baka naman. Baka naman, tipsity. Ano pagmamalaki mo? Yung ngipin mo? Baka nakakalimutan mo, mas malaki ang ngipin ko. Pasag dito. Hindi lang ngipin ko, baka pati titi ko. Kaya pag yung ngipin ko tsaka titi ko lumaki, tago na kayo. Si Sinyo nagka-subdivision, putang ina, baka magkaroon kayo ng computer shop sa inyo. Sa lakas ng signal ko. Pero hindi, THD. Talaga naaawa ako sa mukha mo. Yung mga pinagsasabi mo sa akin kanina, parang wala sa anggulo. Alam mo yung mga laban mo, ginawa ko pang patulog sa gabi. Ang intro mo pa lang, naghihikaban na kami. Tagahanga lang kita, huwag ka dito mag-inarte. Kaya ka nagkapangalan nung nakalaban nyo kami. Alam mo, itsura mo doon, mukha kang gagong na ulol. Para kang di mo patayang pinakain at tubol. Pero kahit ganyan kang hinayupak ka, parang wala ka ng pag-asa. Kung takin na rapper ba to? Sino may sabi sa'yo? Sabi mo sumikat na kanta. Nakakanta ako nung nililibing si Lola. THD, kahit anong gawin natin. Anong utangin naman pinagsasabi mong kalaban natin? Tapos ako ng Bachelor of Science of Mobile Legends. Alam mo ba yung mga THD, yung mga wordplay? Utangin na si Saito, tumira ng 3. Bitin, pumalo up ng 2. Puta na agad niya yung bola, tinira niya rin. Inubos niya na rin, wala nang natira. Talagang tinira niya na lahat. Ano nangyari kay Zaito? Pag siya daw pumuti, mas gwapo siya sa akin. Akala mo kung sino.
Eto ang si Itim, mukhang nilamon ng dilim. Tawag ko doon, kanibalismo. Yo, Okay. balita ko, artista ka na. Gumanap ka daw na extra sa Ninja Assassin. Sa wakas, nagkaroon ka din ng seryosong role at medyo tigasin. Yung mga kasama niyang artista, lahat bihis na bihis para bumagay sa eksena. Si Zaito lang yung walang effort, ang puta, ang bilis naging ninja. Pinagubad lang tapos inabutan ng espada. Yan ang Black Ninja. Sobrang natural, walang arte. Ang lupit mo. Di ka na pinag-costume kasi maitim ka pa sa damit mo. Ninja what? Feeling pogi ka na daw. Celebrity dumiskarte pero wala namang magpadali. Porque gumanap kang ninja, akala mo ganap ka na rin na Hokage. Kaya pala, tigang na tigang. Kakantutin niya daw kahit ano man ang ihain. E di putang ina mo, itusok mo yung burat mo sa bagong hangong sinaing. Tangin to, kahit anong pilit mo sa babae, wala kang dating at poise. Maligo ka man ng maraming mayonnaise, hindi ka magiging lady's choice. Ninja what? Talagang tinuruan mo pa maging ama si Flick G. Akala mo talaga kung sino. Eh sino nga ba tong may tinatagong sikreto sa lahat ng nido? Kaya ka na-aresto. Alam mo kung ako sa'yo, seryoso. Alam mo kung ako sa'yo, gawin mong inspirasyon yung lata ng gatas. Gawin mong alkansya. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Alayan mo ng simpatsya. Alam kong mahirap ang mag-ipon, pero maglagay ka hanggat kasya. Para pagdating ng panahon na punong-puno na ng barya, pwede na nating basagin sa ulo mong tangina mo ka. Akala mo ipaki ako sa'yo? Gago! Sa katunayan, kung meron akong isang bala ng barel para lamang kalabitin, tapos nakaupo si Saito at si Badang, tapos ako yung tatanungin kung sinong dapat sagipin. Tangina mo, Saito! Kukunin ko si Badang at patatayuin. Dahan-dahan kong paglalakarin. Palapit sa'yo at pakakandungin para sabay ko kayong barilin. Tangina nyo. Ganyan ang buhay, malagim. Alam kong masyado ng madilim yung mga nangyayari sa'yo. Kaya nga hindi mo mahanap yung nanay mo kasi mas maitim siya sa'yo. Pero biro lang. Guys, para nakikinig tayo dito, parang nagkakasala tayo lalo. Ito sa isang sorpresa, meron ako sa'yong sasabihin na maganda. Natagpuan ko na yung nanay mo. Nandun sa Wakanda. Di ba doon ka nagmana? High quality na uling, kahit darang na darang. Pag 2 beses nag-snap si Thanos, malamang abo na kaming lahat, ikaw baga pa lang. Ang ina ka! Para kang si Serge! Iba ka! Talagang nag-iisa ka. Walang gustong gumaya, di naman sa panghuhusga. Malamang di ka makapasok sa arko ni Noah kasi wala kang kaparis na hayop ka. Pero bukod doon, wala naman yung special sa'yo eh. Yung rhymes mo, Lahat kaya ng ginagawa ni Team CD, very unique eh. Hindi ko pa, ganda ng pagkakasabi niya guys. Sa tingin ko, bonus lang tong laban na to kay Team CD. Pandagdag score niya lang ito. namin, yung joke mo kaya namin, yung mga ginagawa mo masasabing talent ba? Eh kaya ka lang naman nasa flip top hanggang ngayon kasi pangit ka. Seryoso! Seryoso, seryoso! Si Abra, sa tingin mo kung ganyan mag-rap, may karir ba? Wala, Saito. Wala. Pero ikaw, meron. Kasi pangit ka. Huwag mong hayaang alisin nila yan sa'yo. Pangit ka, Saito. Yakapin mo. Guys, dito sa Amerika, hindi tinitignan ng tsura. I promise you guys. Nakita nyo naman siguro yung mga artist, mga rapper dito, hindi naman ganun kagagandang lalaki talaga. Karamihan sa kanila mga drug addict pa.
Hindi naman sila ganun mga itsura. Kailangan mo lang talaga rito ma-develop mo yung status mo. Maganda yung trabaho mo, maganda yung credit score mo, tapos yun lang naman pretty much. At other than that, kaya mong, establish yung sarili mo. Yung itsura dito guys sa Amerika, it's not a big deal. Kasi ang itsura naman ay improve eh. Basta maayos kang manamit, malinis ka, maganda yung hygiene mo. Ang dami talagang rito guys, hindi naman ganun kagwapuhan, hindi naman ganun kagandahan, Kasi pag masyado ng common yung ganda, parang naghahanap ka na ng unique eh. Kaya karamihan dito kahit ganun, parang sa atin ang pangit pero ang daming kaya nga yung mga babae rito usually naghahanap sila ng pangit kasi yung kapangitan mismo ng itsura nagmumukhang masculine sa kanila kasi 'di ba merong idea ng Beauty and the Beast, 'di ba? Yung beast parang mukhang halimaw pero dahil yung halimaw ng pagmumukha niya mukhang parang manly, parang mukhang lalaking lalaki sa tingin nila. Kaya makita mo yung mukhang gigiba ng bahay. Mukhang kargador, nagkakajowa, di ba? Kasi yun yung, yun yung parang hinahanap nila yung uniqueness ng pag-iitsura. Pero, syempre, hindi ko naman sinasabi na ganun dapat yung piliin ninyo, o ganun yung maging batayan ninyo kung paano humanap ng lalaking maskulado o mukhang masculine. Pag sinabi natin masculine, dinedefine yung pagiging pagkalalaki, di ba? Tapos may feminine na figure na medyo pagkababae. Ganun pa man, hindi yun na yung tinitignan sa panahon ngayon, yung itsura masyado. Maganda yung status mo, kasi uso na rin yung plastic surgery guys, diba? So, lahat pwede nang ayusin. Kung ang tao bumibili ng mga kagamitan tulad ng mga mamahaling kotse, may karapatan din kayong baguhin yung sarili ninyo. Ang gym, pagandahin ninyo yung katawan ninyo guys. Usually, dito sa Amerika, may mga babae na hindi naman ganun kagandahan, pero ang ganda ng mga katawan nila, so pinipilahan sila ng mga lalaki na gusto silang maging girlfriend, mga ganun. So, kailangan yung ayusin yung buhay nyo guys. And I promise you, mag-focus lang kayo sa sarili ninyo. At pag naging successful kayo guys, hindi nyo na mapapansin yun. At yung mga tao na mismo ang mai-inspired sa inyo at sila mismo lalapit sa inyo para alamin kung anong klase pamumuhay meron kayo. Doon mahanap ninyo yung tao na para sa inyo. Kasi nakapokus lang kayo sa sarili ninyo eh. At pag nakapokus lang kayo sa sarili ninyo, sa trabaho ninyo, sa success ninyo, doon nyo na makikita along the way yung mga tao na para sa inyo. Makikita mo naman yung mindset mo, yung mga tao na katulad ng mindset mo, makakasalamuha mo. Kasi karamihan yung mga tao kasi na eto, I'm just gonna be honest with you guys at ito yung isa sa mga factors kung bakit yung mga tao galit sa inyo. Especially pag nagiging successful kayo, nagiging maganda yung buhay ninyo. Kasi ang pinakamadaling success ay yung makita ninyo na nasisira yung tao na kinaiinggitan ninyo. Yun yung pinaka malaking subconscious na idea ng mga tao na mapanira. Kung wari, yung mga tao na lagi kang sinisiraan, binabastos, lagi kang hinahatak pababa, lagi kang sinasabihan na ganito, ganyan, pinaparinggan ka na kung ano-ano. Kasi nakikita nila na nag-i-improve ka. At para sa idea nila, hindi man nila yung napapansin at di sila aware, yung pinaka easy na success para sa kanila ay makita kang bumagsak. Diba? Kasi hindi nila makita kung paano talaga maging successful sa buhay. So, pag nakita nila na bumabagsak ka, na nahihirapan ka, na-stress ka, na-depress ka, natutuwa sila. Kasi pakiramdam nila, yun yung success nila. Kasi hindi nila kaya yun ng physical, hindi nila maabot yung gusto nila nang sila lang. So, yung makita nila bumagsak yung tao na merong inaabot, ang laking pleasure sa kanila yun. So, wag nyo silang bibigyan ng pleasure, guys. So, gawin nyo lang yung nararapat sa inyo. Ang pinaka-the best na sagot pag nahihirapan ka, that's good, Bumagsak na nagkaroon ka ng utang, that's good, 'di ba? Pag natanggal ka sa trabaho, that's good, Wala kang pamasahe, that's good, Maraming mga bagay pag nakita mo yung mentalidad mo na positibo. Ito sinashare ko sa inyo guys para kahit paano kung may nakikinig man sa akin na nahihirapan ngayon, hindi alam yung pupuntahan at walang landas na maayos, pakinggan mo itong mabuti kasi importante ito para sa iyo. Yung lahat ng negatibo na darating sa iyo, pag tinuring mo yun na isang blessings at switch mo kasi lahat ng tao merong switch sa utak natin. To-turn off mo ba ay to-turn on mo? So pag tinurn on mo yon, ibig sabihin nasa positibo ka. 'Di ba? Switch on mo lang siya, tapos lahat ng negatibo na dumarating sa iyo, that's good. Wala kang pamasahe, that's good. Baka paglakad ka, may exercise ka, 'di ba? May tao na nambabastos sa iyo, that's good. Bakit? Kasi napopromote ka.
Maraming mga tao na tumitingin sa'yo. Ayan, no? 'Di ba? O kung natanggal ka man sa trabaho, and that's good. Ibig sabihin, more opportunities. 'Di ba? O bumagsak man yung business mo, that's good. Baka hindi yun para sa'yo. Merong bagay na para sa'yo. Yung pangalawang aspeto at factors naman kung bakit kailangan mong tanggapin yung mga rejection na para sa'yo at mga negatibo na dumating sa'yo, dahil baka protection yun para sa'yo. Tandaan mo, nakatingin sa'yo yung Diyos, lalo na pag nananalangin ka, binibigyan ka ng protection ng Diyos eh. Natanggal ka sa trabaho, protection mo yun. Bakit? Baka kasi pag nagpatuloy ka sa trabaho na yun, may magawa kang kakaiba, may mangyari sa'yo masama, tinatanggal ka ng Diyos doon. Diba? Isipin niyo yun. O bakit tinanggal ako sa trabaho? Diba? O di sabihin mo, that's good. Kung natanggal ako sa trabaho, makakahanap ako ng panibagong work na nakalaan para sa akin. Pero may presyo yun. Maghirap ka ng konti, mababaon ka sa utang, maghahanap ka ng ano. Kaysa naman pumunta ka sa trabaho na yun, hindi ka natanggal, pero madidisgrasya ka pala. Masasaktan ka. May mangyayari sa'yong masama, magkakasakit ka. Okay lang na wala kang trabaho, magdusa ka na, mangutang ka, maghanap ka, maglakad ka, mangutang ka na pamasa, wala kang kainin for 1-2 days. Ano man yung 1 and 2 days na hindi ka kakain? Hindi ka naman mamatay kaagad. Diba? So maghanap ka, kasi baka protection mo yun. Diba? Yung pangatlong bagay na yun, para mag-improve ka. Sabihin sa'yo na, nawalan ka sa trabaho, okay lang yun. That's good. Bakit? Kasi makapag-practice ka pa. Nakita niyo yung gusto kong sabihin, makapag-practice ka pa, ma-improve mo pa yung dapat sa'yo. Ano ba yung pagkakamali na kailangan mo pang sanayin at galingan para maging mas maging maayos yung buhay mo. At yun, dami kong kwento guys, especially, kasi ayoko kasi na ma-disappoint kayo sa sarili ninyo dahil wala kayong itsura, nakakala ninyo, pangit kayo, pangit na nga kayo, pangit pa ugali nyo, di mas pangit yun. Kung hindi man kayo ganun kaganda ang lalaki, mag-gym kayo, mag-focus na lang kayo mag-gym, pagandahin ninyo yung katawan ninyo guys. Pagandahin ninyo. Walang masama doon. Mag-aral kayo, magbarbero. 'Di ba? Kung pangit nga kayo, lagi naman kayo may kliyente, yung mga tao kakapupunta sa inyo. 'Di ba? Magtinda kayo. Bananak niyo. 'Di ba? Lagay niyo pa sa styrofoam. Magbenta lang kayo. Ang daming mga paraan, guys. Sinasabi ko sa inyo na maitataas yung status ninyo at value ninyo bilang isang lalaki. Dahil sa panahon ngayon, ang mga kalalakihan dina-downgrade, binababa. Dahil sa itsura, yung buhay, ganun. Ayusin ninyo yung lifestyle ninyo. Tandaan ninyo palagi na it takes only 21 days to develop as a habit. Kailangan ninyong ayusin yung mentalidad ninyo. Yung mentalidad ninyo, guys, ako nga almost 1 month na ako, guys, hindi sa social media. Instagram lang, di ako nag-FB, wala na. Instagram lang. Instagram, minsan, snap, pero yun lang talaga, guys. Wala na akong, nagpo-focus ako ngayon sa mga ginagawa ko sa buhay kasi sa tingin ko, marami akong responsibilidad na dapat kong gawin. Ganun pa man guys, huwag kayo masasaktan kung nakikita ninyo yung sarili ninyo kay Zaito na parang, pangit ako, hindi ako. Guys, hindi. Proper hygiene, mag-gym kayo, alagaan yung sarili niyo, mag-exercise kayo, and at the same time, dagdagan ninyo yung kaalaman ninyo. Marami ngayong informasyon nandito sa YouTube guys, sa Google, mag-research kayo para nang sa ganun, tumalino kayo pag nakipag-usap kayo, maganda yung mga nasasabi ninyo. 'Di ba? Hindi yung parang lagi lang kayong bumabase sa experience ninyo pag nagpapaliwanag kayo. Maganda pag yung sinasabi ninyo may backup ng mga tao na espesyalista sa mga ganong klase ng mga teorya, ganong klase ng mga kaalaman, and at the same time, madagdagan pa mismo yung kaalaman ninyo nang hindi lang kayo bumabase sa experience ninyo. Kasi pangit lang naman kung experience mo lang yung gagamitin mong batayan pag nag-explain kayo sa tao. Hindi yun tama kasi nga, case-to-case basis pa rin yan at lahat ng bawat individual may kanya-kanyang experience. Katulad ko, yung mga sinasabi ko, hindi yun galing sa akin. Meron akong idea na nakapasok doon pero lahat ng mga idea na binabanggit ko sa inyo napag-aralan ko yun at nanggaling din sa mga taong mas matalino pa sa akin at naaral at nakuha ko sa kanila. Ganun pa man guys, pasensya na kayo, mahaba yung sinasabi ko, tuloy natin. Seryoso ako. Lahat ka ngayong sakripisyo, paghihirap, pag-iwas sa bisyo, pagsisikap, yung lakas mo ng loob at pagtitiwala. Yung pananalig mo sa taas at paniniwala. Lahat yan sa ito. Lahat ng sinabi ko, putang ina, walang connect sa'yo. Basta nandiyan ka lang kasi parang ka. O baka naman, sip-sip na rin. Hoy, di kaya. Patay tayo dyan, naloko na. Dati, bato lang ginagamit. Ngayon, pati tao na. Basta may pakinabang kakapitan, yan ang style mo. Para sa takhilya, para sa liga, o para sa ito. Gusto pa yatang slow mo. Sabi ko, sip-sip kang tao. Basta may pakinabang kakapitan kasi para sa ito.
Ang ganda ng pagkakasabi kasi makapitan, sisip-sip. Kasi yung idea ng parasito, pag pinabilis yun, ang lalabas na word, parasite, parasitiko. Yung parasitiko, uri ng mga klase ng mga insekto na, alam mo yun, example ko lang, best example, hindi naman, pero katulad ng mosquito, di ba, lamok. Halimbawa sa ito, pakinggan natin. Psycho. Mga banat ni Tipsy D, parang babaeng talak ng talak. Yung nalaman to pag napapanood ko, parang iiyak. Mga banat, tintahan kang galang, kurata, parang yung naging idol to. Tanga na Tipsy D. Paano yung naging idol to? Yung mga banat, puro sa ito, ganito, sa probinsyano, ganyan. Puta, puro ka, mga tira mo, puro mga pangloklas na anggulo. Puta, akala ko naman, machuchok na naman ako. Buti, may dala akong chok. Ito, kapag-away nyo. Pikit mata kong isinulat ang sakit ng senaryo ng katapusan mong mapait. Pilit mang gisingin ng kahapon ay di na babalik ulit. Sa talim at lalim ng talata kong tumibay mula sa pagkakagulanit. Ito na ang araw ng pagpana mo, huwag kang tumawa ng pilit. Tatlong ulit kong binanggit, ako ang tampalasang mabait hanggang sa lagutan ka ng hininga sa paggalabis na inggit. Ngunit bakit ang tanong, subalit di ko sinagot. Datapat tumalikod ako lumuluha sa labis na awa at puot. Takin na Tipsy D, mga banat mo. Ang sabi niya sa akin daw, kanina pangit, pangit, pangit. Putang ina, tinanong mo ba sa sarili mo kung bakit? Subukan mong humarap sa salamin. Sana, bago ka nag-asawa, maghanap ka ng matibay na trabaho. Hindi yung konting kalamlang ng sigura, pahit kang tirahin siya ng Arabo. Ang sakit habang iniisip mo, baka malaki pa sa titi ng kabayo. Pero hindi, alam ba ako? Alang-alang sa mga tropa at tinubaki yung titi ng Koreano. Gago to si Psycho. Joke lang daw. Si Enigma nakabiyar din sa akin. Sabi niya pa nga, Sight, sumakay ka na, araw-araw masarap pagkain natin. Pero kahit ganyan kanta nga, putang ina, pinagbigyan kita. Kahit marami akong trabaho, pinilit paghandaan kita. Ang gabing to, hindi lang matatapos. Sa isang masigabong palakpakan, salamat sa lahat ng tropa na nandito umugnay. Ang freestyle ko, teka lang, mukha ka ng itay, parang iiyak ka na naman. Naaawa ako sa'yo. Ano bang mga tira ni Tipsy D, putang ina, nakakaloko na to. Kaulit-ulit niyang sinasabi, ang pangit ko daw, hindi rin pwede maging ladies' choice. Putang ina, pag ito napatus mo, no choice. Putang ina, yung mga barang mo isagad. Parang ang puking binilad. Masahol ka pa sa mga putang ina nag-aabang dyan sa nagpulas na ng pawis. Ang kakabahan na. Siguro ginagawa niya lang yun para mag-distract talaga. Pero kahit freestyle ako dito, hindi ka sa akin uubra. Marami pa akong pyesa kung ibubog ako ng putang ina tapos ka na. Tipsy D, sayang ka. Kunting-kunti na lang tao ka na. White rabbit pala to. Pero mukha kang paa. Akin mo, Tipsy D, freestyle time na. Yo! Sino pa niya daw yung burat na Koreano? Yung palang panalo na ako. Wala, yan ano guys. Yo, Pedro Canon. Padigay lang. Yung Pedro Canon, ito na yung round na wala ka ng bangon. Ang pangit mo, gago. Ano? Oh, ito na yung round na wala ka ng bangon. Babakat sa'yo mga sulat ko, gagawin kitang carbon. Yung mga bara ko na baon, matindi pa sa dagger at lason. Dahil pag ako nang nagpasiklab, siguradong murder at arson. Bakit mo tinanggap ang hamon? Mga tira ko'y matindi man lamon. Sobrang bigat, pasang ko sa balikat, malaproto ng kanon. Marami daw pumusta sa'yo. Dahil matanda ka na't magulang, pues isa lang ang sagot ko. Tuhog sa akin tong Senyor Pedrong nakasalang kibog sa akin ang manok nyo. Dahil wala kang panama sa bar. Patuloy man na manalangin, parang tinadhanang manalo si Jafar. Humiling ka man, Aladdin. Ba't kita seseryosohin? Aladdin ang Tangina ganun negro. Napakatarantado. Pag binibigyan ng laban, di naghahanda, walang pagbabago. Super Saiyan naka-hombre, ang lakas makagago. Sabi pa neto, siya daw ay veterano.
Palaging panalo. Sanay sa entablado, maraming tropeyo. Tangina, halata namang imbento. Ganyan talaga kapag Pedro, lagi lang bida sa kwento. Feeling ko tuloy ako si Juan. Kasi tamad na tamad akong sulatan ng tulad mong salot. Pero buti na lang, kakutis mo ang pambansang hayop. Balatan na lang kaya kita ng buhay. Ha? Para naman sa kahit papaanong pananaw, hindi nila ako masabihan na tamad. Kasi ako'y kumayod ng kalabaw. Nasa probinsyano ka na daw. Pero yung karir mo malungkot. Parang tisyong pinahid sa tae kasi yung papel mo doon dugyot. Diba? Pero nakakabilib doon, hindi siya umaarte. Kahit yung ganap niya salbahe. Kismosong kapitbahay na inggit palagi. Squatter na may pangit na itsura at ugali. Bobo, walang modo at ignorante. Hanggang sa naisip ko, wala naman yung pinagkaiba sa totoong buhay mo pare. Kaya pala sa probinsyano, hindi ka umaarte. Wow. Yung kayabangan mo, catastrophe. Di mo ako malilin lang. Nagmamataas, mala apostrophe. Eh yung karakter niya, paningit lang. Ano? Di ba totoo? Apostrophe nga Yan gusto ko sa'yo. Kaya kapag nawala ka sa probinsyano, malamang walang makaalala. Kahit yung mga gabi-gabing nakababad, kakalimutan na lang nila yung pangit na parang pagpapatawad. Wow. Di ba ganyan ang papel mo? Pero parang Jack and Boy wise talaga to. Alam niya kasing talo na siya sa papel, kaya gumamit siya ng bato. Di ba? Jack and- Pero yung aminin niyo totoo. Lahat naman tayo addict, may kanya-kanya lang tayo ng bisyong lumalabon. Kaya sino ba ako para husgahan ka sa mga nagawa mo kahapon? Nasusukat lang yan kung paano ka tumayo sa paglaon. Kaya bakit kapag gaganti ng patay kung ngayon ng buhay, nahihirapan ka ng bumangon? Wow. Bar. Di lahat nabibigyan ng pangalawang Sarap ganti ng tsansa. patay. Oo nga at weather lang yan. Pero paano kung mali ang pag-asa? Kaya kung sasayangin mo ang pagkakataon, ngayon pa lang simulan mo na ang maghukay. Di kita masisisi kung bakit gusto mong gumanti ng patay kasi naging talo ng anong buhay. Big props dun kay Zaito, but it's obvious naman na bonus round lang to kay Tipsy D. And I'm pretty sure, alam naman ni Zaito yun at ng mga tao dun. Ang pinunta lang nila dito si Tipsy D kasi gusto na makita palagi na ating magandang fanbase ni Tipsy D. He's always bringing out fresh na lyrics tsaka magandang mga anggulo. Yun ang pinakamaganda kay Tipsy D, napakaganda ng mga anggulo niya. Siguro pag nabigyan niya lang ng masyadong magandang yung basta ayaw ko magsalita kasi baka manood si Tipsy D, makita niya yung mga advice ko, madugtong niya, di lugi naman ako nun kasi diba? Alam ko naman di siya manonood sa akin, kaya lang I think responsibilidad ng artist na hanapin yung para sa kanila. You know? Kasi at yung advantage ng mga nagre-reaction especially meron kami mga nasasabi na meron kami nasusuri na hindi nila nasusuri ng isang artist sa sarili nila. Ganon din yun. Kaya sa tingin ko malaking bagay din yun na merong isang makatulad namin, isa na ako doon, o meron pang ibang mga artist na nagbibigay ng hindi kritisismo pero advice. Kasi ako pag nagbibigay ako ng advice, sinasabi ko agad na ito yung pinaka the best para. Pero pag ganyan si Tipsy D, matalino naman, siguro hindi niya na kailangan ng advice. But I think gusto ko na siya na mismo makahanap nun kasi yun Maraming salamat guys. Sa tingin ko big props dito kay Tipsy D. I'm not taking away anything from Zaito at Tipsy D. Parehas silang magaling. But alam natin na si Tipsy D hindi yan mawawala sa top 5 ko na flip-top artist kasi talagang napakahusay. Since day 1 na nakita ko siya nag-perform until huminto ko, nakita ko yung kagalingan niya sa paggawa ng linya at always maayos yung pagkakagawa, at yung pagkakadesenyo niya ng mga linya niya tawag dito maganda, very creative, At gano'n pa man guys, siguro bibigyan ko na yung laban kay Tipsy D, yung laban na to, kung bibigyan ko man ng score, bibigyan ko lang ng siguro 8 kasi sa pakiramdam ko hindi ganoon kaganda yung binakita ni Zaito. Although marami siyang chok na nilabas. So buong score na yon na 8 siguro dahil lang sa performance na binigay ni Tipsy D at alam naman si Zaito na hindi na yan yung buhay niya ngayon pagrarap. Parang nandiyan na lang siya because of the fans, Pinagbibigyan yung kahilingan. Ganun pa man, maraming salamat sa inyo guys sa patuloy na tangkilik. Guys, please
Kung hindi nyo man i-like yung video, i-share nyo na lang. O kung hindi nyo man ma-share guys, i-like ninyo kasi para paano ma-recommend siya sa ibang mga tao na mahanap man ako mga tao sa Pilipinas na meron mga katulad ko na Pilipino na nagre-react din sa kapwa natin Pilipino. Hindi yung foreigner lang. Kasi usually mga foreigner lang yung napapansin ko na appreciate ng mga kapwa natin Pilipino. Ganun pa man guys, maraming salamat sa inyo guys. Plan Motive nga pala ng Good Vlog po. Galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya niyo, mga kaibigan niyo, mga tao na nakapaligid sa inyo. At higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan Motive nga pala ng Good Vlog po. Ingat kayo lahat dyan.